Montano. Akala ko dati, kapag binawasan ko ng isang araw, araw ng pahinga, yung 7 araw, Ayun na. mababawasan yung pera ko. But when I opted not to work on Sabbath day, mas dumami yung magagandang offer ko. Wow. Nagawa ko yung Usersal, nagawa ko yung Muro Ami, nanalo ko ng award sa iba't ibang bansa, international. I was able to do Hollywood film because I rested on Sabbath day. I rest on Sabbath day and make it a point nagpapahinga ako doon. Isang batikang aktor, film director, singer at pintor na nagkamal ng malaking pangalan sa show business. Siya si Cesar Montano. Ang siyang nagpapatunay kung gaano kabuti ng Diyos sa kanyang buhay kung susundin mo lang ng matapat ang paglaan ng panahon sa kanya tuwing araw ng Sabat o Sabado. Hindi ho niya inalintana ang mga matitinding tukso at pagsubok na puwersadong umaaligid sa kanya bilang nasa gitna at sa mundo ng showbiz. Na bilang kapalit ng isang araw ng bawat linggo ay pwede itong kumita o mawawala ng up to 50 million bawat araw. Ngunit, nasa Diyos ang papuri na kanya pong naalpasan ang mga ito, at bagamat malaki ang mawawala sa kanya, at may posibilidad pa na tumamlay, at bumagsak ang kanyang career sa mundo ng showbiz, ngunit, mas lalo patuloy siyang pinagpala ng Panginoon ng siksik liglig at umaapaw, to the point na, kahit pa ang dambuhalang showbiz network na Hollywood, ay kanya itong naabot, at nagawaran pa ng napakaraming awards. Narito ang ilan pang mga detalye ng kanyang interview at pagpapatunay sa kabutihan ng Diyos. Pleasure, and it's my privilege to have an interview with Brother Cesar Montano. Happy Sabbath to everyone. Happy Sabbath. How is it in showbiz, Brother Cesar? I know as as an Adventist, it has been a challenging, experience for you to be, in the midst of, the glamorous life of show business. How is it? Well, it has been very, very difficult, of course, kasi hindi nyo na pa itatanong, lahat po ng klaseng matitinding tukso nandoon po sa show business. Matinding tukso. Oo, bakit ko po nasabi yun? Siyempre, unang-una sa lahat po, nung nagsisimula ako, napaka-busy. Talagang araw-araw magtatrabaho ka. Trabaho. Okay. Kung meron pong 9 na araw sa isang linggo, 8, 9, 10 Really? araw ka magtatrabaho, wala nang pahinga yan. Kasi nga, easy money, it's a very lucrative job. Pwede mo masabihin, Brother Cesar, mas hirap maligtas pagka nasa show business? Well, Mas mahirap. sa totoo lang, yung intensity, mas matindi ron. Matindi. Okay. Matindi ron. And that doesn't mean nasa labas ng show business, Hindi naman. hindi mahirap maligtas. Ganun pa rin yun. Kung meron pong mekanismo ang kaaway natin sa loob ng show business, meron din sa labas yan, tinitindihan din yan. Siyempre, ganun din po yun. So, ang hirap lang dito kasi you will be focused on your job. That's right. You will be focused on your career and profession. Tapos, umaangat ka na and you are, in my case, di ba, matanggap ako ng award, nananalo ko ng Right. ganito, I became Jose Rizal, ako nagsusulat ako, I do screenplay, I direct my own film, umaarte din ako. Anday ko ganyan, nagpipinta ako and I compose my own songs. And yun po, ang dami kong and I produce my own Talent. film also. So, Right. napakarami. So, nasaan ang pag-worship mo dun sa Panginoon, Right, di ba? right. Napakahirap. Okay, Brother Cesar, I hope you don't mind my asking. Did you introduce Sabbath also to your children? Something like that? Of course. And I told him that that's ang totoong pagpapahinga at pagsamba sa Panginoon and make it a holy day is a Sabbath day. Sabado yun. Amen. Pag ika-7 araw, Daddy, 7 araw Sabado, ka-6 yan. Pumapasok kami Monday that's the first day. First day. Sige, punta tayo sa kalendaryo. Kalendaryo, first day, Sunday. Oo nga, ano. Hindi nila alam but you have to explain it to them nicely and clearly. Doon pa lang naiintindihan nila, yung pa yung tama pagsunod. Of course, if you have to follow God, you have to follow Him correctly because our God is a God of order. Okay, amen. Now, how were you able to cope? For example, back to your yung mga pag-shooting on Sabbath day, how were you able to cope those, Sinubukan ko yan. trials? Akala ko dati, kapag binawasan ko ng isang araw, araw ng pahinga, yung 7 araw,
Ayun na. mababawasan yung pera ko. Kasi yung offer mo, babayaran ka malaking pera. It's a very Right, lucrative job. Lalo na pag sikat ka na, di mas malaki na yung ano mo, milyon na yung mawawala sa'yo. Like for a commercial, TV ad. Ang TV ad po, you can earn like 5 to 10 million. One day work. Yung commercial. Pag malaki pa pangalan mo, 15 million, one day work. And you say no to that. Habang may pinapagawa kang bahay na hindi matapos, how can you say no to that? That's true. Pero alam mo, nung talagang nilagay ko ito yung hindi ko pa nagagawa, yung Sericel and those giant films that I made, and lahat ng mga trophies na yun ang hindi pa ako nagde-decide. But when I decided, when I opted not to work on Sabbath day, mas dumami yung magagandang offer ko. Wow. Nagawa ko yung Sericel, nagawa ko yung Muroami, nanalo ko ng award sa iba't ibang bansa, international. I was able to do Hollywood film because I rested on Sabbath day. I rest on Sabbath day and make it a point, nagpapahinga ako doon. Ang hirap ipaliwanag, di ba? Nagpahinga ka, nabawasan ng isang araw. Dapat nababawasan ng pera mo, babawasan ng fame mo. No. Okay. No. But ang Panginoon natin, God is in control of everything. Right. Kahit na gaano po, I realize, Brother Romy, gaano kagaling, gaano ka-talented, ang Panginoon natin, hawak niya ang time and place. Amen. If you're not at the right place, at the right time, kahit na gaano ka katalento, hindi mo magagamit yun. Walang Kasi wala ka sa tamang lugar, wala ka sa tamang oras. Amen. Di ba? Hindi mo na-meet yung tamang tao, at wala ka rin sa tamang, hindi ka rin tawag dito, lalago. Sinabi sa 1 Corinthians 3:7, neither he who plants is anything, nor he who waters. It is God who gives the increase. Ang linaw-linaw po. Siya nagpapalago sa atin.